Ma, regalo po ni Grayson sa'yo. Pinag-ipunan niya yan para sa birthday mo. Otomatikong naglaho ang ngiti ni Tessa nang itapon sa putikan ng kanyang mami ang ibinigay niyang paper bag. Nakikita mo ba ang mga branded na regalong nandyan sa mesa? Walang-wala yan sa mga regalo sa akin ng mga maliligaw mo, Tessa. Ma! Hindi niya makapaniwalang sambit. Ipipilit niyo pa rin po ba ang gusto niyo? Sinabi ko na kung may nobyo na ako. Bakit po ba ang hilig niyong kontrolin ang buhay ko? Magsimula bata ako. Lahat ng gusto niyo sinusunod ko. Hindi niyo ako naging problema sa kahit na anong bagay. Ang tataas ng marka ko at hindi niyo naging sakit ng ulo. Pasensya na po. Pero ibang usapan na ho sa lalaking mamahalin ko. Hindi niyo na ako madidiktahan. Isang malakas na sampal sa pisngi ang nakapagpaalog sa pagkatao ni Tessa. Nabaling ang tingin niya sa mga bisita na sa kanya ang tingin. Kaya niyo akong ipahiya sa maraming tao para lang sa ambisyon niyo na mas makaangat pa sa buhay, Ma? Ay, hindi talaga nabibilang Pretty. Ang arte-arte ni Mrs. Vega sa nagkakagusto sa anak niya. Akala mo naman talaga galing sa pamilya ng mga alta. Walang prenong sabi ng isang bisita. Dapat sumunod ang mga anak sa magulang ano. Utang na loob nila ang buhay nila. Utang na loob? Sapo ni Tessa ang pisngi na nasampal. Utang na loob na lang ba paratang magiging dahilan para payagan ng anak na kontrolin sila? Naisip niyo bang nararamdaman nila? Kung masaya pa ba sila sa kasusunod sa mga magulang nila? Nang dahil sa utang na loob na yan. Tessa mahal. Ayos ka lang? Tanong ng kanyang nobyo, nakadarating lamang at pawis na pawis dahil sa pagmamadali. Habol pa nito ang malalim na paghinga. Ano nangyari, mahal? Ayos lang ako. Hindi naman masakit. Huwag ka mag-alala. Kaagad siyang itinago ng kanyang nobyo sa likod nito para protektahan. Yan talagang lalaking pipiliin mo? Mas mahirap pa sa daga. Isang kahig, isang tuka. Ma, hindi niyo lang po ako pinagbuhatan ng kamay. Ganyan po ho kayo magsalita. O bakit hindi? Alam mo ba ang kamalasang meron ng lalaking yan? Mahirap na nga. Ulila pa. Paano kung pineperahan ka lang niya? Ikaw naman itong si tanga, nagpapauto ka agad. Ma! Naririnig po kayo ni Grayson. Huwag naman pong ganyan ang pagsasalita niyo. Nakakasakit. Ay, bakit? Nasasaktan siya? O di mabuti. Para magising siya sa katotohanan at iwanan ka na niya. Hindi ako papayag na... Natikil sa pagsasalita si Tessa nang hawakan ni Grayson ang kamay niya. Pinakalma siya ng kasintahan. Ayos lang ho na makatanggap ako ng masasakit na salita sa inyo. Totoo naman ho ang lahat ng sinabi ninyo, ma'am. Mahirap lang ako. Wala po akong maipagmamalaki sa ngayon. Pero nagsusumika po ako. Lahat ng kinikita ko, galing yun sa dugo't pawis ko nang walang panlalamang sa kapwa. Kaya kong tanggapin ang lahat ng pangahamak ninyo. Pero wag nyo naman ho sanang pagbuhatan ng kamay si Tessa. At sino itong langaw na nagsasalita? Sabi ng kanyang ina na may pahawi pa sa hangin. Huwag ka makisali. Away ito ng pamilya. Ma! Pigil ni Tessa na maluha. Ako ang naghabol kay Grayson. Nagustuhan ko siya dahil sa kabutihan niya. Ibang-iba sa lalaking gusto niyang ipilit sa akin. Tanggap ko ang pagiging controlling mo, ma'am. Kaya nga ako laging sumusunod eh. Dahil ikaw nang nagsabi na para sa kabutihan ko yun. Pero hindi na ho tama ang ginagawa niyo. Hindi tama? At ano ang alam mo sa tama at mali? Nilawagan lang kita ng konti, naging pakawala ka na. Dama ni Tessa ang panliliit niya sa sarili dahil sa walang prenong pamamahiya ng kanyang ina. Dad, hindi mo pa ba pagsasabihan si Mami? Tanong niya sa kanyang ama na kailanman ay hindi tumutol sa kanyang ina. Dad, pati po ba naman ikaw? Anak,
Construction worker lang ang lalaking pinipili mo. Pero iginagalang niya po ako. Hindi katulad ng mga lalaking ipinipilit ni Mami na gusto lang akong ikama. Really, Tessa? Talagang dito ka pa magsasalita ng ganyan? Kikil na sambit ng mami niya at kaagad hinila ang kamay niya para papasukin sa bahay. Sa loob tayo mag-usap! Para po ano? Para po malaya niyong saktan ulit ako? What's wrong with you, Tessa? Ma'am, sabi niyo dalhin ko rito si Grayson para makilala niyo. Ito po bang pagpapakilala na gusto niyo? Ang manghamak ng tao? Nakaranas lang kayo ng konting kayamanan, magagaling na kayong mangmaliit ng tao. Bakit po, Mama? Madadala niyo ho ba sa kabilang buhay ang kayamanan niyo? Tessa, this is for your own good! Giit pa rin ng kanyang ina. Tessa, Nakangiti sa kanya si Grayson, ngunit kita sa mga mata nito ang lungkot. maswerte ka na may magulang ka pa. Kung ako ang magiging dahilan para magkasira kayo, mali na ipaglaban ang relasyon na meron tayo. Totoo naman ang sinabi nila eh. Wala pa akong maipagmamalaki sa buhay. Grayson? Aalis na muna ako. Nakakasira na ako ng celebration ng mami mo. Mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Mahal. Hihiwalayan mo na ang anak ko! Diretsahang sambita ng mami niya. Habang maaga pa, pinapatay na dapat ang anay na sumisira sa bahay. Sasama ako. Kaagad ang naging pag-iling ni Grayson, tutol sa desisyon niya. Mapalad ang katulad mo na may buong pamilya pa, Tessa. Huwag mo sayangin ang buhay mo sa lalaking katulad ko. Grayson! Tama na ang kahihiyan. Hindi nagawang habulin ni Tessa ang kasintahan dahil sa mahigpit pa rin ang pagkakahawak ng kanyang ina. Kahihiyan po. Naisip mong kahihiyan mo, pero hindi mo po naisip ang ibinigay mong kahihiyan kay Grayson. Enough! No, Mom! I've had enough! Gigil niyang sambit. Sabay sa paghawi ng mga inumin sa cocktail table, dinig ng malakas na pagbagsak noon, ngunit walang pakialam si Tessa. I've had enough with your controlling attitude. I've had enough with all the blind dates that you have set up for me. Alam mo po ba ang nangyari? Nang pilitin mo akong makipag-date sa lalaking hindi ko naman gusto. Hindi nakapagsalita ang kanyang ina. Kita pa rin ang katigasan ng ekspresyon nito. Gusto niyo po akong halayin, Ma! Pag-amin niya na ikinagulat ng nakararami. Kung hindi ako niligtas ni Grayson ng araw na yun, baka wala na kayong anak ngayon. Anak, anong ibig mong sabihin? Bakit hindi ka kaagad nagsabi? At nang magsumbong ako, anong sagot ni Mami? Hindi naman nangyari yun. Kalimutan mo na. You're a woman. A mother. Pero ganito mong ituring ang anak mo. Isang material na bagay na gusto mong ipasa sa iba para sa pangarap mo. That's bullshit, Ma! Tessa, your mouth! Konserbatibo kayo sa bibig. Pero hindi niyo naiisip ang masasaktan yung tao, Mami. Anong sinasabi ni Tessa? Naguguluhang tanong ng daddy niya sa kanyang ina. Kaya ba ganito na lang ang galit niya sa atin? Kaya ba bigla na lang siya nagrebelde? Sumusuko na at nabaling ang tingin ni Tessa sa kanyang ama. Bakit pa ako magsasalita? Alam ko namang siya pa rin ang kakampihan mo. I'm sorry for the commotion. Nahihiyang sabi ng kanyang daddy na tila hindi napakinggan ang sinasabi. Sorry? I'm not sorry, Dad. Magandang alam nilang baho ng pamilya natin. Enough, Tessa! Look at us. There's no perfect family. Dahil sa pagiging sakim sa pera ng pamilya ko, handa nilang ibenta ang anak nila para sa pansariling interest nila. Sabi niya bago nagmamadali sa pagpasok sa bahay, ngunit hindi nakaligtas sa kanya ang pasaring ng iba. Ay, mukhang ang anak nila magiging katapusan ng pamilya nila. Sabi ng isa sa mga dumalo sa pagtitipong yun. Matalino yang si Tessa. Naloko lang sa lalaki. Dagdag ng isa pang bisita. Ay, tama naman si Tessa.
Hindi porket magulang sila, pwede na nilang kontrolin ang buhay ng anak nila. Hindi rin naman sinasabi ng magulang na tama. Pero dapat matuto silang makinig. Dahil sa pagiging abala sa med school, hindi pa nagawang pag-usapan ni Tessa at ni Grayson ang nangyari sa kaarawan ng kanyang ina. Natatakot din siya na sa oras na maungkat ang problema ng kanyang pamilya, hiwalayan siya ng nobyo dahil sa nangyari. Sure ba talaga na second year pa lang tayo? Tanong ng kaibigan niyang si Denise. Girl, talo pa natin ang graduating sa dami ng ginagawa natin. Parang gusto ko nang hatiin ang katawan ko eh. Ikaw? Natawa ang kanyang kaibigan. Parang imposible ang iniisip mong yan, no? Best in time management ka kaya, girl. Ay, bakit ba naman kasi sinunod ko ang hiling ng parents ko na magdoktor? Hirap na ang utak ko. Kapag natapos ako, tutulungan kita. Ay, naku, nakakahiya na, Tessa. Kaya ko na to. High school pa lang tayo, umaasa na ako sa'yo. Kaya ko na to, girl. By the way, kumusta na kayo ng parents mo? Alam mo, kung hindi ako umantid ng birthday ng mom mo, hindi ako maniniwala na kaya mong magalit ng ganun. Nasa na yung mahinhin kong kaibigan na si Tessa? Ilabas mo! Hoy, ilabas mo! Eksaherada nitong sambita habang inaalog siya. Paanong hindi ako magagalit? Kasing bait na ni Grayson ang ideal type ng kahit na sino. At higit sa lahat, mahal ako. Ano pang hahanapin ko? Hindi niya deserve na mapahiya ng ganun. Totoo yan. Ay naku, alam ba ng mga magulang mo na nagpanggap kang mahirap noon para subukin ang kabutihan ni Grayson? Nagawa mo pang magtrabahong serbedora. Sobrang totoong hangarin ni Grayson sa'yo, girl. Akala ko nga magagalit siya kapag nalaman niyang totoo. Pero hindi ko alam kung anong klaseng mahika ang binigay ng kalangitan sa nobyo ko para maging ganun kabait. May sus! Kailangan pang itanong? Kailangan pang i-memorize? In love ka na talagang gaga ka, no? Eh ang tanong, ngayong napakilala mo na si Grayson bilang nobyo mo, sa tingin mo, titigil na mga magulang mo sa karireto sa'yo sa iba't ibang mayayaman na nagkakagusto sa'yo? Kung interesado pa rin sila kahit may nobyo na ako. Kabaliwan na yun, Denise. Kabaliwan, ngunit hindi niya inakala na mas matindi pa pala ang desperasyon ng mga magulang niya na maikasal siya sa may kayang pamilya. Anong ginagawa mo sa kwarto ko, Hector? Pinapasok ka ba ni Mami? Gulat na tanong ni Tessa at dali-dali ang pagtayo sa kanyang higaan. Ayaw mo bang nandito ko, Tessa? Pinapasok ako ni tita. Hindi naman na tayo iba sa isa't isa. Pumayag siya na may mangyari sa atin. Nasa modernong mundo na tayo. Normal lang na gawin natin ang ginagawa ng magkasintahan. Baliw na kayong pareho, Hector. Pagbigyan mo na ako. Alam mo ba ang salitang privacy? Sa nakikita ko, parehong wala ka nun. Hindi porke sinabi nila ay susundin mo. Tessa! What? Tell me. Gusto mo pa rin akong pakasalan? Paano ko maniniwala kung ngayon pa lang na pumunta ka rito, may kinita ka ng babae? Babae? Oo, babae. Itinuro niya ang liig nito. Dahil kung wala, ano yung pula sa leeg mo at bahid ng lipstick sa polo mo? That's not what you think, Tessa. Hindi ako ipinanganak kahapon lang, Hector. Huwag mo akong gawing tanga. Ngumisi si Hector. Kita ang postura nito, ang kayabangan na labis niyang kinaiinisan. Hihinto ka na sa pagpapanggap mo sa pagdodoktor na yan. Kapag galing ako sa trabaho, siyempre pagod ako. Wala kang gagawin kung hindi ang pagsilbihan ako. Yun lang ang magiging trabaho mo kapag nakasalsa. Baliw ka na. Ayaw mo ba nun? Hindi ka na mapapagod. Bibigyan mo na lang ako ng anak. Anak? Anak lang pala ang habol mo. Eh di maghanap ka ng aso. Pakasalan mo. Tessa! Sinong tangang isusuko ang pangarap niya sa katulad mo, ha? Kilala ko ang mga lalaking katulad mo, Hector. Hindi malabo na darating ang araw na hahanap ka ng iba kapag nagsawa ka na sa akin. Isipin ko pa nga lang na magpapakasal ako sa iyo eh. Nasusuka na ako.
May magagawa pa kaya ang nobyo mo kapag nakasal na tayo? Lumapit ito ng bahagya. Hinila ang kanyang buhok na naging dahilan para mapatingala siya. Titigil yung pagmamalaki mo kapag nakasal ka na sa akin at nakuha na kita. At ako, pwede pa rin akong mambabae ng kahit na ilang gustuin ko. Sabi nito bago siya hilahin palabas ng kwarto niya. Ano ba? Saan mo ba ako dadalhin, Hector? Hector, bitawan mo ako! 3 milyon! Tila hari na sambit ni Hector. Saka naupo ng pantikwatro. Paunang bayad ng pamilya ko para makasal sa'yo, Tessa. Ipipilit niyo pa rin ang gusto niyo? Tanong niya sa kanyang ina. Sa halagang 3 milyon? Handa niyo akong ibenta, Ma'am? Alam ba to ni Dad? Your dad? Susunod ang daddy mo sa lahat ng sabihin ko. At oo, mabuti ng sektor ang pakasalan mo kumpara doon sa construction worker mong nobyo na wala ka namang mapapala. Maghihirap ka lang sa lalaking yun, Tessa. Ang mahalaga, hindi po ako lolokohin. Hindi babaero katulad ng lalaking yan. Hindi ako magiging masaya. Naiintindihan mo ba, Ma? Kasiyahan? Mapapakain ka ba ng kasiyahan mo? Pera, pera, pera! Yan na lang ba talagang mahalaga sa'yo, Ma'am? Gigil na lumapit siya kay Hector. Nakikita mo bang itsura ng lalaking ipapakasal mo sa akin? Bumaling na lamang sa ibang direksyon ang tingin ng matigas niyang ina bago magsalita. Huwag mong kalilimutan na babae ka pa rin, Tessa. Kahit ipagpatuloy mo ang pagdodoktor, darating at darating ang araw. Mananatili ka na lamang sa bahay para bantayan ang mga anak mo. Sa pagpapakasal na tatapos ang buhay mo. Naiintindihan mo ba ako, Tessa? Isang araw, mawawalan ka na lang ng silbi. At galing talaga ang mga salitang yan sa babaeng katulad mo, Ma'am? Hindi siya makapaniwalang tanong dito. Kung ganon, ang baba naman pala ng tingin mo sa mga babae. Hector, sabihin mo sa mga magulang mo, kahit anong petsa ng kasal, pumapayag kami sa kasal. Mas tumindi ang pagkuyom ng kamao ni Tessa. Hindi ka mapapakain ng kasiyahan. Hindi niya matutulungan ang pamilya natin. Kaya pala miserable ang pamilya natin. Kasi mukha kayong pera. Wala akong ibang hiniling sa inyo. Kasiyahan ko lang ang meron ako. Tapos na ako maging tau-tauhan ng pamilya niyo, Ma'am. Anong ibig mong sabihin, Tessa? Umiling ang mami niya. Kita pa rin ang katigasan sa puso nito. Inaasikaso ng kasal niyo ni Hector. Matutuloy ang kasal ninyo sa susunod na buwan. Hindi niya na sinagot ang kanyang ina. Nagtuloy-tuloy lang ang pagpasok ni Tessa sa kanyang kwarto. Isang desisyon ang nabuo sa kanya. Hindi na siya pwedeng manatili sa kanilang bahay. Gagawin pa rin ng mami niya ang gusto nito, sa ayaw niya man at sa gusto. Kailangan ko makaalis dito. Tuliro at wala sa sariling sampit. Hindi ako magpapakasal sa demonyong katulad niya. Kagabi pa lamang, isinilid na ni Tessa sa kanyang bag ang mahahalagang dokumento na kailangan niya sa pag-aaral. Mga panloob na damit lamang ang dinala niya sa pagpasok sa med school sa pag-aalalang mapapansin ito ng kanyang mga magulang. Sigurado ka na tatakas ka, Tessa? Hindi ako magpapakasal, Denise. Hindi ako papayag na makasal sa lalaking katulad ni Hector. Nagulat talaga ako nung sabihin mong magta-transfer ka ng university. May pag-aalala nitong sambit. May pera ka naman ba? O heto, kunin mo na to. Denise, ang laking halaga nito. Kulang pa yan, Tessa. Kung alam ko lang na may ganito kang plano, di sana, hindi ko binili yung limited edition na bag. Babayaran ko to, ha? Ano ka ba naman? Para ka namang others, no? Sister kita, papayag ba akong walang magawa para sa'yo? Basta mag-iingat ka, ha? Huwag mo na rin sa akin sabihin kung saan ka para hindi rin ako makapagsinungaling sa mami mo. Kapag may oras ka, tawagan mo ko. Gamit ang konti niyang ipon at ibinigay ng kaibigan, lakas loob ang naging pag-alis ni Tessa. Nakasakay na siya sa bus at tinawagan niya si Grayson. Umalis ako sa bahay, Grayson. Hindi ko pa alam kung saan ang punta ko ngayon.
Ayaw kitang abalahin. Hindi mo deserve ang lahat ng gulong meron ng pamilya ko. Pero tatandaan mo, wala kang kinalaman sa desisyon ko. Hindi ka nila pwedeng sisihin o saktan pa. Mahal na mahal kita. Sabi niya bago ibinaba ang tawag ng kasintahan kahit hindi pa ito nakakapagsalita. Ilang oras din ang naging biyahe ni Tessa patungong syudad. Kaagad siyang nanibago sa simoy ng hangin at kahit nasa siksikan at dami ng tao. Sa kabila ng takot, hindi siya pinanghinaan ng loob. Kaagad ang pagpunta niya sa panibagong med school na pangarap mula pa noon na pasukan. Mabutit nakaabot pa kayo, ma'am, sabi ng cashier nang magbabayad siya ng tuition. Ang university namin ang pinakahuling nag-o-open, kaya napayagan pa kayo ng admin. Mabuti na lang po pala at nakahabol ako. Nakahinga siya ng maluwag. Actually, last na batch na kayo. Ang galing niyo po. Ang taas ng nakuha ninyo sa entrance exam. Nagulat nga po ako eh. Ma-exam pa pala mga bagong lipat. Mahigpit ang university, ma'am. Pero mukhang hindi ka mahihirapan. Ang bilis mong natapos. Otomatikong naglaho ang ngiti ni Tessa nang makarating sa labas. Sa laki ng syudad dahil wala rin siyang plano. Hindi alam ng dalaga kung saan na siya pupunta ngayon. Dama niya rin ang gutom. Kailangan niyang tipirin ang natitira niyang pera. Ano nang gagawin ko? Nahinto sa pagsasalita si Tessa nang may matangkad na figura ang huminto sa tapat niya. Dahil nakayuko ang itim na safety shoes ang una niyang nakita ngayon. Tessa, Grayson? Kulat niyang sambit. Ikaw nga, Grayson! tama ako. Na dito kita makikita. Paano? Lagi mong naikikwento sa akin na pangarap mo makapag-aral sa university na to. May kislap sa mga mata ng kwento ni Grayson. Pero, bakit ka nandito? Ayaw mo ba? Malalim ang naging paglunok niya. Masaya siya na makitang kasintahan matapos ang ilang linggong hindi nila pag-uusap. May matutuluyan ka na? Wala pa. Hindi nagsalita ang binata. Kinuha na lamang nito ang kanyang bag bago hawakan ng kaliwa niyang kamay para pasunurin siya. Isang sakay mula sa university na pinapasukan niya. Pumasok sila sa isang eskinita na tutuluyan nila. Maliit lang ang apartment na meron ako. Nasa squatter pa. Ibang-iba sa buhay na kinalakhan mo. Sabi ni Grayson na pinagpagan pa ang upuan na uupuan niya. Biglaan ang proyekto namin dito. Wala akong balak na tanggapin kasi malayo eh. Pero naalala ko ang mga sinabi ng mga magulang mo. Kung gusto kitang mabigyan ng magandang buhay, isang araw, kailangan ko magsikap. Kaya nadestino ako rito. Grayson? Hinawakan nito ang kanyang kamay habang sinserong nakatingin sa kanyang mga mata. Pasensya na. Ito pa lang ang kaya kong maibigay. Wala ako ng kahit na ano, Tessa. Nag-aalala ako sa mga nangyari sa'yo pero hindi kita mapuntahan. Kasi ayoko magdesisyon ka ng dahil sa akin. Kung saan ka masaya, yun ang pipiliin ko. Bagong kuha mo lang ang bahay? Wala pang laman. Pag-iba niya ng usapan. Oo eh. Nahihiya itong napakamot ng ulo. Sa baraks ako nakatira para makatipid. Kay Denise ko lang nalaman na nandito ka. Dali-dali ang pagkuha ko ng bahay. Nasabi niya sa akin ang mga nangyari sa'yo. Hayaan mo, maghahanap ako ng trabaho. Hindi ako magiging pabigat sa'yo. Ito naman kasing si Denise, sinabi pa. Wala kang kailangang gawin kung hindi ang mag-aral. Ha? Ako ang susuporta sa pag-aaral mo, Tessa. Pero, hindi ako nagpunta rito para magpabigat. Pinag-isipan kong mabuti. Masaya ako na ipaglaban mo ang pangarap mo. Wala kang kahit na anong obligasyon sa akin. Ginawa ko ito kasi gusto ko. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-focus para sa pangarap mo. Grayson, Maluha-luha niyang sambita. bakit hindi ba nakita ni Mami kung gaano ka kabuti? Bakit pera na lang parati ang mahalaga sa kanila? Naging mahirap ang mga unang buwan ni Tessa
dahil sa pagsusumikap na hindi maging pabigat kay Grayson. Natutunan niyang maglinis, maglaba at magluto na dati ginagawa para sa kanya ng mga maid nila. Sabi ko sa'yo na ako ang gagawa. Hindi naman pwedeng iasa ko sa'yo lahat. Pagod ka na sa trabaho, mapapagod ka pa sa bahay. Napakahalaga ng mga kamay na to. Magdodoktor ka. Pero sugat-sugat na nang dahil sa paglalaba. Lalagyan ko na lang ng gamot. Ako na. Hindi na masyadong sunog ang pagpiprito ko. Sabi ni Tessa, sabay turo sa itlog na kanyang niluto para sa kanilang hapunan. Heto na naman ang kalungkutan sa mga mata ni Grayson. Babawi ako, mahal. Sabi nito habang nilalagyan ng gamot ang kanyang sugat sa kamay. Nakakahiya na dilat at itlog ang pinakakain ko sa'yo. Ano ka ba naman, Grayson? Sapo niya magkabilang pisngi ng kanyang nobyo. Ikaw ang sumasagot sa tuition ko. Ang laki-laki kaya nun. Hindi biro ang presyo ng pag-aaral ng isang doktor. Kahit nga sina mami, na malaki ang kinikita, gusto akong pahintuin. Naniniwala ako na hindi habang buhay magiging ganito ang buhay natin. Magsusumikap ako. Kahit ilang overtime pa, tatanggapin ko. Kahit hindi na, Grayson, nahihiya na ako sa'yo eh. Basta ipangako mo lang sa akin na mag-aaral ka ng mabuti. Hindi mo na kailangang sabihin. Hindi magiging sayang ang pagtitiwala mo sa akin. Hindi nakaramdam ng kahit na anong pagod si Tessa habang nasa med school. Wala siyang karapatang magreklamo, lalo na kung mas pagod parati ang kanyang nobyo sa pagtatrabaho nito para sa kanila. Ano ba yung tinitinda mo, Tessa? Tanong ng isa niyang kaklase. Mga kaning goods ito. Kapag wala na kayong oras magluto, pwedeng ito na ang kainin nyo. Nakangiti niyang sagot habang inilalabas ang mga produkto mula sa mabigat na eco bag. Wala nang maibigay na pera yung construction worker mong nobyo? May pangahamak sa tono ng kaklase niyang si Catherine. Hindi sumagot? True nga ang chismis na construction worker lang ang boyfriend niya. Natatawang sambit nito. Huwag mo nang pansinin yun, Tessa. Ganyan talaga kapag takot masapawan ng atensyon. Paalala ng isa niyang kaklase. Hindi nag-deny? Sa laki ng tuition fee, sure ka ba na yan lang ang trabaho niya? Baka naman may iba pa siyang ginagawa para matustusan ka. Ngumiti lang sa mga kaklase si Tessa bago ibigay ang order ng isa na tila ba walang narinig sa panlalait ni Catherine. Safe at masustansya yan. Kilala niyo ba si Doktora Georgia? Isang doktor na businesswoman din. Produkto nila yan. Reseller na ako kaya mas mura sa akin kung sa akin kayo bibili. Talaga ba? Ngayon ko lang narinig yan ah. Interesadong sambit ng isang kaklase niya. Sige, bigyan mo ako ng laing at saka yung chicken pastil. Ako rin, bigyan mo ako pati ng isang spicy bangus. Ito, bali 250 ang so cheap. Para sa isang medical student, baka mamaya madumi yan. Sigurado kayong bibili kayo sa kanya? Maarting puna ng kaklase niyang si Catherine. May binibenta rin akong tinapa at bagoong. Hindi ako kumakain nito noon pero nagulat ako sa lasa. Masarap pala. What that smell? Ang baho! Mabaho? Tila gulat na gulat niyang tanong. May nagsalita lang. Nag-amoy emburnal na. What did you say? Oh, ayan na naman yung amoy oh. Ang baho talaga. Mabaho pala ah. Galit na galit at tila nasisiraan ng bait na itinulak nito ang paninda niya na naging dahilan para mabasag iyon. Sino ngayon sa atin ang mabaho? Makakapagsalita ka pa ba ngayong wala ng paninda mo? Ano bang akala mo? Magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang sa matalino ka? Na kanino ngayon ang huling halakhak? Nanatili na lang sana ang mahirap na katulad mo sa bahay. You don't deserve to have dream dahil... Nahinto sa pagsasalita si Catherine nang mapansin na wala itong kakampi sa loob ng klase. Tila binuhusan nito ng malamig na tubig dahil sa pagkapahiya sa nararamdaman. I told you, malaki ang inggit niya kay Tessa.
Desmayadong sabi ng isa niyang kaklase. Arogante! Mukhang totoo naman talaga ang chismis na nag-donate lang talaga sila kaya nakapasok yan sa mid-school. Dagdag ng isa pa. Don't tell me, hindi mo babayaran yung nabasag mo, Catherine? Alam mo ba na may-ari na ng ibang orders dyan? What? Hindi makapaniwalang tanong ni Catherine nang hindi ito makapaniwala na siyang kinakampihan ng mga kaklase nila. Ginugulo ng babae niya ng pag-aaral nyo, tapos kakampihan nyo? She should not stay in our school! Alam mo, kung may tao mang hindi dapat magstay dito, ikaw yon, Catherine. Depensa ng isa pang kaklase. Marangal na kumikita si Tessa para makapagtapos siya sa pag-aaral. Pero ang laki ng inggit mo. Hindi mo inisip na kinabubuhay ng tao yung sinira mo. Now, pay for all the damages. At kung hindi, Matapang pa rin na tanong ni Catherine. you will be the next viral student. Simpleng sagot ni Tessa nang hindi natatakot. Alam mo bang susunod na mangyayari? Madadamay ang pangalan ng tatay mong politiko dahil sa pagiging entitled mo. What's next? Madudungisan ang pangalan niya. Ano na lang ang mangyayari sa'yo? Wala kayong pruweba. Nilingon ni Tessa ang cellphone ng isa niyang kaklase na influencer. Naranasan ko ring maging mayaman. Pero hindi basurang ugali ko. Desmayado niyang pag-amin. Taong bayan na nagpapasweldo sa tatay mo. Huwag mo sanang sayangin ang pinang-aaral sa'yo. Ano? Dahan-dahan ang naging paglapit niya sa kaklase. Babayaran mo ang mga nabasag mo? O sisikat ka? Magkano ba lahat ng yan? Natatakot na tanong ni Catherine. 10,000. Mabilis niyang sagot. Napakamura lang pala. Kung makapagreklamo, akala ko naman milyones ng babayaran. Malaking pera yan sa mahihirap na nilalait mo. Ilang araw nang mabubuhay ang ordinaryong pamilya na isa sa nagpapasweldo din sa tatay mo, Catherine. Kung wala kang magandang sasabihin, lagyan mo ng stapler yung bibig mo. Hindi kumurap-kurap na may pagbabanta ang naging titig niya kay Catherine. Sa susunod na may sabihin kang masama sa nobyo ko, sisiguraduhin kong hindi mo na magagamit yung bibig mo. Bibig mong maingay pero wala namang laman. Turo niya sa sentido nito. What the hell? Now, clean up this mess, Catherine. Dumi mo, linis mo. Oh, no way! We have your video. Pag-uulit niya. There is a price for every action. Think carefully before you give your reaction. Paalala niya rito. Pasensya na sa mga nabasag. Sabi niya sa mga kaklase. Mag-o-order na lang ako ulit ng bago at magbibigay ng freebies. Ayos lang, wala ka namang kasalanan. Sagot ka agad ng isa niyang kaklase. Totoo yon, sis. Wala ka namang kasalanan. Tsaka, mas maganda na yung lumaban ka ng patas, ano? Ang katulad mo, ang dapat na nagtatagumpay sa buhay, Tessa. Salamat. Sabi niya sa mga ito. Buti na lang kayo ang mga naging kaklase ko. Hala ka, ang drama niya. Biro ng isa niya pang kaklase na tinawanan naman ng iba habang si Catherine ay nililinis na ang ikinalat nito. Huminga ng malalim si Tessa. Kaya niyang palagpasin kung siya lang ang makakatanggap ng pangiinsulto. Ngunit ibang usapan na kung madamay na ang kanyang nobyo. Malaki ang pasasalamat niya sa pagsusumikap nito na makapag-aral siya. Hindi naging mahirap ang 4 na taon para makapagtapos siya sa med school. Oy, Tessa! Ay, nabalitaan namin kay Grayson na magjo-duty ka na sa susunod sa ospital. Abay, ang galing! Magkakaroon na kami ng kapitbahay na doktor! Ay, hindi pa po. Internship pa lang po muna. Nakangiti niyang sagot sa matandang kapitbahay. Ikaw ba? Sigurado ka nang hindi mo naiiwan si Grayson? Tanong ng isa pa nilang kapitbahay
na may gusto sa kanyang nobyo. Nagpakahirap yung tao para lang pag-aralin ka ng ilang taon. Baka kapag nakuha mo na yung gusto mo, bigla mong iwanan si Grayson. Ay, yan ka na naman sa kakokontra sa relasyon nila, Ramona. Suway ka agad ng matandang kapitbahay nila. Hindi naman siguro gagawin niya ni Tessa. Abay, nakakita siya ng diamante sa putikan. Itatapon niya pa ba para sa bato? Naninigurado lang, Lola. Sagot ni Ramona. Kapag iniwan niya talaga si Grayson, naku, aabangan ko yan. Bihira na yung ganyan. Gwapo, mabait, at tapat na lalaki sa ngayon. Sobrang hot pa ni Papa Grayson. Kinikilig na sambit nito. Napailing na lamang si Tessa. Hindi niya ipagpapalit ang kanyang nobyo. Hindi na siya makakakita ng katulad nito. Nag-iisa lang ang kanyang nobyo. Nang maging abala sa internship ang kanyang nobya, minsan na lamang itong makita ni Grayson. Kung hindi siyang tulog, ang kasintahan naman ang abala sa pag-aaral. Alam ba ni Tessa na nagdi-delivery rider ka pa? Tanong ng katrabaho ni Grayson sa construction site. Pre, ilang oras na lang ang tulog mo? 2? 3? Hindi niya sigurado ang kanyang sagot. Wala naman sa akin problema eh. Sinasabayan ko lang si Tessa. Natawa ito bago sumagot muli. Talo nyo pa yung may binubuhay na pamilya sa trabaho nyong yan. Wala ba kayong balak mag-anak? Mabilis ang naging pag-iling ni Grayson. Malabo pa yun sa plano namin eh. Sarili nga namin eh. Hirap pa kaming buhayin na 2. Napakamahal ng bilihin ngayon eh. Nakakaawa ang batang mabubuhay sa mahirap na pamilya. Wala kaming maibigay na pagkain eh. Isa pa, nag-aaral pa si Tessa. Ayoko maudlot ang pagtupad niya sa pangarap niya dahil sa pressure ng mga tao sa paligid namin eh. Ilang taon pa yon? 1 to 7 years pa. Kaya mo pang magsakripisyo ng ganun? Sigurado ka na kaya mong isakripisyo ang ilang taon mong paghihirap para sa pag-aaral ni Tessa? Hindi sa pangingialam, pre ha. Handa kang maiwan habang umaangat sa karera niya si Tessa? Sinsero nang umiti si Grayson. Kita ang kislap sa kanyang mga mata. Patunay na proud siya sa lahat ng naaabot ng kanyang kasintahan. Ganun naman dapat, di ba? Naghihilahan kayo pataas para yung maunang makarating sa taas. Hahatakin ang naiwan sa ibaba. Wala rin problema kung mas maging successful ang babae kaysa sa lalaki. Hindi natin alam ang naging pag-uusap nila para makarating sa kahit na anong tagumpay na nararanasan nila ngayon. Napakamot ang kaibigan ni Grayson at tinapik ang balikat niya. Iba talaga kapag matalino ang kausap mo. Maaring marami kang matutunan o kaya naman mas dumami ang tanong mo. Pagkatapos ng trabaho sa construction site, diretso naman sa pagiging delivery rider si Grayson. Ilang order din ang tinanggap niya at nagkaroon ng oras para makapagpahinga. Konti pa. Sabi niya habang nakatingin sa kanyang bank account sa tuwing nakakaramdam siya ng pagod. Pangarap ko to. Hindi ako pwedeng sumuko. Sabi niya, saka tumayo sa kinauupuan at nagpatuloy sa pagtanggap ng delivery online. Papaliko na sana si Grayson nang hindi sinasadyang isang kotse ang bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan at tila nawawala ng preno. Bago pa man maikabig ng binatang kanyang motorsiklo, sumalpok na siya sa kotse na naging dahilan ng kanyang pagtilapon. Tessa! Pangalan pa ng kasintahan ang huli niyang nasambit bago siya nawala ng malay. Bakas ang matinding kaba at takot kay Tessa nang makita kung sino ang lalaking itinatakbo sa emergency room. Mabuti na lang din at mabilis siyang nakasandal sa pader para hindi tuluyang mawalan ng balanse. Contact his guardian. He needs immediate surgery. Sigaw ng kanilang chief of surgery. I'm his guardian! Sigaw ni Tessa kasabay ng pagtaas ng kanyang kamay. Sandaling nagulat ang kanilang chief of surgery bago nito sabihing pirmahan niya ang form. Doc, nakikiusap ako. Gawin niyong makakaya niyo. Si Grayson na lang ang meron ako. Hindi siya pwedeng mawala.
Hindi mo na kailangan sabihin yan, Doktora Tessa. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Nang mga sandaling yun, dahil sa matinding desperasyon, matinding panalangin ang ginawa ni Tessa. Hindi niya na maalala kung kailan siya huling nanalangin. Ngayon niya rin naiintindihan ang pakiramdam ng pamilya ng pasyente na nasa labas lamang at walang magawa para sa mahal nila sa buhay na nasa kabilang hukay ang mga paa. Ayos ka lang ba, Dok Tessa? Mag-water ka muna, namumutla ka. Ayos lang po ako, nurse. Salamat. Upo ka muna, Doc. Dito na lang ako. Hihintayin ko na matapos ang operasyon. Doc, we need your help sa ward. Kailangan nila mag-assist. Naikuyom ni Tessa ang kanyang kamao. Ayaw niyang umalis. Gusto niyang naroon siya hanggang sa matapos ang operasyon. Ngunit nasa sinumpaan niyang tungkulin na dapat unahin ng kapakanan ng nakararami, higit na kahit na ano. Papunta na ako, Nurse Nico. Sabi niya bago dali-daling nagpunta sa ward kung saan kailangan siya. Anong nangyari? Nahihirapan daw pong huminga ang patient, Doc. Lumabas na ang result ng CT scan ni Lola, hindi ba? Let me see. Hirap na hirap man, pinilit na ngumiti ni Tessa para sa kapakanan ng kanyang pasyente. Everything seems to be normal. May iba pa hubang nangyari? Nag-away po sila ni Tito, Doc. Inosenteng sagot ng apo ng matanda. Bahagyang yumukod si Tessa upang makapantay sa tingin ng matanda. Lola, di po ba sabi ko, bawas na sa stress? Paano ka gagaling niyan? Gusto mo bang magtagal pa rito? Ay, mabuti. Buti pa rito tinatanong ako kung anong nararamdaman ko. Sa bahay, puro na lamang sila away. Kung kanino mapupunta ang lupa, abay hindi pa ako patay. Lola, pagpipigil ng apo sa matanda na maluha. Ay, hindi nga nila ako maalagaan o mabisita nung malakas-lakas pa ako. Ay, tapos ngayon, para sa kakarampot na lupa ay gustong magpatayan. Lola, hinga po ng malalim. Paalala ni Tessa sa kanyang pasyente. Ano ho bang gusto mong mangyari, Lola? Pwede ko po kayong tulungan. Ay, talaga ba? Oo naman po. Ay, kung ganoon, tulungan mo kung mailipat sa apo ko ang lupain ko. Lola? Kulat na tanong ng apo ng matandang pasyente. Ikaw ang nariyan sa tabi ko, apo. Wala nang ibang deserving na makakakuha noon kundi ikaw lang. Nang matapos mabipi ang matanda at makuhanan ng dugo, at saka nagmamadaling bumalik si Tessa sa tapat ng operating room. Kamusta po, Doc? Tanong niya kaagad sa kanilang chief of surgery. Successful ang operation, Doktora Tessa. You don't have to worry. Thank you po, Doc. Sa pagkakataong yun, saka lamang lumabas ang emosyon na pilit na pinipigil kanina ni Tessa. Maraming salamat po, Doc. Ulit niya habang patuloy ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Kailangan din siyang alalayan upang makaupo dahil nanghihina na ang kanyang tuhod. Mahal mo siya. Ito ang unang pagkakataon na nakitaan kita ng ganitong emosyon, Doktora Tessa. Opo, Doc. Mahal ko po siya. Mahal na mahal. Ipinagmamalaki niyang sambita sa kanilang chief of surgery. Sa kabila ng matinding pagod niya sa ospital, sinigurado ni Tessa na siyang mag-aalaga kay Grayson sa oras ng kanyang pahinga. Kamusta nang nararamdaman mo? Ayos na ako, mahal. Ano ka ba? Akala ko, hindi ka naiiyak. Natatawa nitong sambit matapos siyang yakapin. Doktor ka. Kaya alam mo kung anong kondisyon ko, di ba? Tanong ni Grayson sa kanya. Kasi naman bakit hindi mo sinabi na nagdi-deliver ka pa sa gabi? Pagod ka na nga sa construction site. Nagdagdag ka pa ng trabaho. Kung para sa akin, hindi mo kailangang gawin yun. Nasa internship na ako. Nang isa sa pinakamagaling na ospital, Kaunti na lang, magiging ganap na doktor na ako. Hindi, mahal. Para ito sa atin. Kita ang kaseryosohan kay Grayson nang sabihin yun.
Kailangan kong magtagumpay para maging karapat-dapat ako sa'yo. Mahal, Sambit niya kasabay ng pagpunas ng kanyang luha. kung sino ako ngayon, ikaw ang dahilan nun. Walang Doktora Tessa sa hinaharap. Kung walang Grayson na sumusuporta sa mga pangarap ko. Pero, susuportahan mo pa rin ako sa pangarap ko, di ba? Nagawa mo nga akong suportahan sa pangarap ko. Sino ko para maipagkait sa yung pangarap mo? Pagtulungan natin ito, Grayson, okay? Basta, huwag mo lang abusuhin ang sarili mo. Para wala tayong magiging problema. Hala, ideal couple talaga kayo, Doc. Nurse Nicole, salamat sa pagbabantay parati kay Grayson. No problem, Doc. So, ito pala yung sikat na boyfriend mo, Dr. Tessa? Sabi ng intern doctor na dati ring kaklase at sakit ng ulo ni Tessa na si Catherine. Ano na naman to, Doktora Catherine? Hi, I'm Grayson. Boyfriend ni Tessa. Yung construction worker lang? Dr. Catherine, Awat niya sa doktor. why? I am just telling the truth. Oo. Hello? Pilit na ngumiti si Grayson, ngunit hindi yun nagustuhan ni Tessa. Kung nandito ka para i-check ang vitals niya, just do it, Doc Catherine. I've heard, ikaw ang bumuhay kay Tessa at nagpaaral. May natitira pa ba sa yung pera? Balita ko, barya-barya lang ang kinikita ng mga construction worker. O baka naman, may iba ka pang side job. Enough! Tama na, Doktora Catherine. Gigil niyang sambit. I'm just concerned. Paano pala kung makahawa siya ng sakit dahil... Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Tessa. Kita ang galit sa kanyang mga mata habang nakatingin sa intern na doktor na katulad niya. You slapped me! Hindi nito makapaniwalang sambit ng Doktora Catherine. She slapped me! And you deserved it. Gigil niyang sambit. Do you want to report me? Go on. I have evidence of your improper conduct. Grayson is a patient here. He has the right to complain. Tessa, No, Grayson. Hindi ako makakapayag na may mangmamaliit sa'yo ng naririnig ko. Kung may dapat mahiya rito, siya yun. Professional at edukada siyang tao. Pero kung makapagsalita, parang walang pinag-aralan. I will report you! Sabi ni Doktora Catherine bago nagmarcha na paalis. mahal. Bakit mo ginawa yun? Hindi ako masasaktan sa mga sinasabi niya. At porke hindi ka masasaktan, hahayaan ko na lang. Sabi niya habang sapong pisngi ng kasintahan. Uulitin ko. Wala ako sa tagumpay ko ngayon. Kung hindi dahil sa'yo. Isa pa, she deserved it. Hindi niya ako matalo sa pagiging kakumpetensya, kaya ikaw naman ang tinarget niya. Hindi na to mangyayari ulit. Ipinapangako ko yun. Ngayon lang kita nakitang magalit, Doktora Tessa. Sabi ng nurse na si Nicole. Nagulat ba kita? Oh, pasensya na. Nakakatakot ka palang magalit, Dok. Babalik na ako sa trabaho. Ikaw nang bahala, Nurse Nicole. Nahihiya niyang sambit. Inumin mo mga gamot mo sa tamang oras, ha, mahal? Sabi ni Tessa sa kanyang nobyo bago ito iwanan at magpunta sa Chief of Surgery's office. Doktora Tessa, nabalitaan ko ang nangyari. Kaagad na pinindot ni Tessa ang voice record kung saan maririnig ang pangahamak ni Doktora Catherine sa kanyang nobyo. What is this behavior? Tanong ng kanilang Chief of Surgery at makikita ang galit dito. You're right, Doc. Ewan ko ba rin kasi kay Tessa? Ramdam ko pa ang... I'm talking to you, Doktora Catherine. What did I do, Doc? Ako ang nasampal dito. Is this the right way to talk to the patient, Doktora Catherine? Hindi porkit doktor ka o kamag-anak mo ang isa sa mga board of directors ay magiging ganito na ang pananalita mo. I am just stating the facts. Giit pa rin ng doktora. You're biased, Doc.
Just because matalino si Tessa, just because she's good at everything, siya nang papaboran nyo. Even the characters. Hindi ka pa rin marunong tumanggap sa pagkakamali. Because I am right. Tila sumabog sa galit na sambit ni Doktora Catherine. Pack your things and quit. Tatanggalin niyo ko sa program? Leave, Doktora Catherine. Mataas pa rin ang tingin sa sarili. Taas noong nagmarcha palabas si Doc Catherine at hindi ipinaliwanag ang sarili sa kanilang chief of surgery. Papaalisin niyo po talaga si Doktora Catherine? Hindi ho ba nabibigla ka lang, Doc? Hindi naman ho dapat umabot sa ganito. She needs to learn her lesson, Doktora Tessa. Sabi ng kanilang chief of surgery. Hindi ako pwedeng magpapasok ng doktor na hindi marunong makinig sa akin. Hindi lang ito ang unang pagkakamaling nagawa niya. Kahit mga nurse sa ospital, makailang ulit na siyang nireklamo dahil sa mababang tingin niya sa iba. Hindi rin siya marunong makisama sa mga pasyente at walang pakikisimpatya. Higit sa lahat, ang tingin niya sa mga katrabaho niya ay isang kakompetensya. Buhay ang pinag-uusapan natin dito. Ilang pasyente pa ang magrereklamo dahil sa maling pagtanggap niya. Gusto ko pong malaman kung bakit niyo po sa akin sinasabi to. Dahil kakaunti lang ang tulad mo, Doktora Tessa. Be a doctor that everyone can be proud of. I will try, Doc. Desidido niyang sagot dito. You can go now. Ilang araw pang nagtagal si Grayson sa ospital bago ito pinayagang makauwi. Pagdating nila sa bahay, dali-dali ang pagpapaupo niya kay Grayson dahil may cast ang paa nito. Nagtataka si Tessa nang nakailang pindot na siya ng switch ng ilaw, ngunit hindi yun nagbubukas. May ilaw naman sa kapitbahay. Hindi ako nakapagbayad ng kuryente. Ngayon niya palang naalala na pag-amin niya kay Grayson. At bakit ka naman umiiyak, Tessa? Natatawang tanong nito sa kanya nang tumabi siya sa binata. Ito na lang kasi ang gagawin ko. Hindi ko pa naalala. Nakokonsensya niyang pag-amin. Normal yun. Marami kang ginagawa. Hindi pwedeng lagi mo akong iniintindi, Grayson. Dapat nagtutulungan tayo. Hindi yung parating ako na lang ang inaalagaan mo. Paano kapag ikinasal na tayo at nagkaanak? Ganito pa rin ba ako? Nakahanda ka na magpakasal sa akin? Tessa? Bakit parang gulat na gulat ka? Natatawa niyang tanong. Ano bang gusto mo? Magbabahay-bahayan na lang tayo? Maghahanap pa ba ako ng iba? Nasa sayo na ang lahat, ano? Wala akong kilalang lalaki. Nakukuha ng bahay na may bukod na kwarto dahil sobra kong respetuhin ito. Kailangan mo ng personal space sa pag-aaral. Nag-aaral habang natutulog? Tanong niya na ikinatawa na lamang ng kanyang nobyo. May ibabalita pala ako sa'yo. Wala ka nang babayaran sa pag-aaral ko. May makukuha na akong sahod kahit intern doctor pa lang. Tuwang-tuwa niyang pagbabalita sa kanyang nobyo bago niya hawakan ang kamay ni Grayson. Kaya, yung pangarap mo, ipagpatuloy mo. Hindi mo na ako kailangang isipin, Grayson. Hindi maiwasan ni Grayson na wag makonsensya. Wala pa siyang kahit na anong material na bagay na naibibigay kay Tessa dahil kapos sila sa lahat at nakalaan lamang sa pag-aaral nito ang pera. Laking pasasalamat niya rin sa kabila ng pagiging laki sa yaman ni Tessa. Hindi ito nagrereklamo at nanghihingi ng kahit na ano sa kanya. Baka naman kasi okay lang kay Tessa, Foreman. Sabi ng kaibigan ni Grayson na kasama sa construction site. Hindi naman porke hindi siya nagrereklamo. Ayos lang. Ako nangako kay Tessa na bibigyan ko siya ng magandang buhay. Pero magandang buhay bang matatawag yon? Kung hanggang dito lang ako? Grayson Rodriguez? Ikaw nga, Grayson Rodriguez. Bulalas ng negosyante nang makababa ito ng isang mamahaling sasakyan. Ako nga pala si Marquez Zamora. Magandang hapon po, Mr. Zamora. Ano pong may paglilingkod ko? Nabalitaan ko sa driver ko
Nabalik trabaho ka na raw simula nung mabangga ka namin. Hindi ka rin humingi ng kahit na anong compensation. Ang mga gastusin lamang sa ospital ang sinagot namin. May problema ho ba sa babayaran? Ay, wala. Wala naman. Kaagad na pagtanggi ni Mr. Zamora. Bago ako magpunta rito, pinaimbestigahan kita. Nalaman ko na malaki ang koneksyon mo sa construction industry at nagsisimula ng bumuo ng construction team mo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Balak kong mag-invest sa'yo. Pero bago mo ako taggihan, gusto kong sabihin na wala kang kahit na anong obligasyon sa magiging investment ko sa'yo. Kahit na anong oras, pwede mo yung bayaran. Sigurado po ba kayo? Gulat na tanong ni Grayson. Ngumiti ito bago sagutin ang tanong niya. Oo naman. Marami akong nalaman tungkol sa'yo. Nabalitaan ko rin ang pagiging tapat mo at mabuting tao. Sa panahon ngayon, bihira na lamang ang katulad mo. Ano, papayag ka ba sa alok kong investment? Pwede kang kumausap ng attorney para mas maging malinaw sa'yo lahat. Nagugulat pa rin ako sa biglaan yung alok, Mr. Zamora. Ganyan talaga kapag mabubuting tao. Pinagpapala. Nakangiting sambit ni Mr. Zamora. Tagapin mo na, pre. Minsan lang ang ganyang oportunidad, ano? Hindi kaagad nasilaw si Grayson sa malaking oportunidad na naghihintay sa kanya. Dinaan niya sa legal na proseso ang lahat ng hakbang nito bago niya masimulan ang kanyang construction company. Malaking bagay na marami siyang nakilala mula sa industriyang pinasok mula sa murang edad. Habang binubuo niya ang pangarap, walang alama si Tessa. Kailangang maging matagumpay muna siya sa kanya ipapaalam sa kanyang nobya ang nasimulan niya. Bakit parang mas pagod na pagod ka nitong mga nakaraang buwan, mahal? Tanong ni Tessa sa kanya nang ilapag nito sa mesa ang kalderong may bagong saing na kanin. Baka mamaya inaabuso mo ang katawan mo, ha? Ha? Ganoon na lamang ang malalim niyang paglunok. Baka naman may itinatago ka na sa akin. Kilala kita, Grayson. Hindi ka marunong magsinungaling. Magsasalita pa lamang sana si Grayson nang tumunog ang cellphone ni Tessa. Matagal itong nababa doon at tila napakalaga ng usapan dahil sa pagkakakunot ng noon nito. Mahal, ano nangyari? Natulala kang bigla. May nangyari ba? Patuloy pa rin daw akong hinahanap nila, Mami. Desperada siya na makita ako. Kasi bumagsak ang mga negosyo namin dahil sa maling pamamalakad ni Kuya. Magsimula nang ipasa ni Daddy sa kanyang lahat. Wala siyang sinabi na kahit na ano. Hinawakan lang ni Grayson ang kamay ng kasintahan. Gusto ko silang puntahan. Pero kilala ko si Mami Grayson. Alam ko kung gaano siya katigas. Ipipilit niya pa rin ang gusto niya, lalo na ngayong nagigipit sila ng pera. Ayaw mo rin silang tawagan? Malaki naman ang tiwala nila kay Kuya. Ngayon nila panindigan ang tiwala nila. Wala silang tiwala sa akin dahil babae ako. Umiiling si Tessa. Alam ko na hindi yun totoo. Pero hindi ko may iwasan na huwag pa rin masaktan. Kahit matagal na akong nakalayo sa poder nila. Anong gusto mong gawin? Babalik ako kapag naging ganap na akong Dr. Grayson. Desididong sagot ni Tessa sa kanya. Gusto kong patunayan sa kanila na hindi lahat ng desisyon ay palagi silang tama. Na may buhay din ako. At may sariling desisyon. Kasalanan nila kung bakit kami umabot sa ganito. Tessa, Ikaw lang ang rumespeto sa akin, Grayson. Ikaw lang ang pamilya na ipinaglaban ako. Kahit hindi ko hilingin. Kaya kahit na anong mangyari, kahit malapit na ako magtagumpay, hinding-hindi pa rin kita iiwan. Magkakasama tayo sa hirap at maging sa ginhawa. Pangako yan. sigurado ka ba sa desisyon mo? Pwede natin silang puntahan. Salamat pero hindi muna sa ngayon. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Grayson bago tumango kay Tessa.
susuportahan kita sa desisyon mo, mahal. Kahit hindi mo naman sabihin, alam kong nandyan ka palagi para sa akin. Alam ko. Isang malakas na sampal ang bigla na lamang dumapo sa pisngi ni Tessa nang hindi niya inaasahang matitikman. Ano ba mga trabaho ninyo? Doktor ba talaga kayo? Bakit hindi pa rin nagigising ang asawa ko? Sandali lang ho, ma'am. Kumalma po kayo. Kumalma! Mga wala kayong kwenta! Mga inutil na doktor! Pinabayaran kayo, hindi nyo gawin na maayos ang trabaho nyo! Ang tatamad nyo pa! Abay magsikilos kayo! Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Tessa bago magsalita. Hindi niyo po kailangang magbigay ng masasakit na salita o magbuhat ng kamay sa mga taong tumulong na gawin ang lahat para po magkaroon ng pangalawang buhay ang asawa niyo. Alam niyo ho ang mga maaaring maging komplikasyon sa oras na ituloy ang surgery. Pero ipinilit niyo. Hindi ho ganyan ang boses niyo na makiusap kayo sa amin. Kaya kami naman ang nakikiusap sa inyo ngayon. Kumalma po kayo. Hindi ako kakalma! Sigaw pa rin ng Ginang. Paano kung nagkamali kayo ng operasyon at pinagtatakpan nyo lang ngayon? Huwag akong lolokohin ninyo! Magre-report ako! Ipakukulong ko ang lahat ng nasa operasyon ng asawa ko! Nagwawala pa rin sambit ng Ginang. Hindi nyo ako pwedeng pigilan! Karapatan kong... Nahinto sa pagsasalita ang Ginang nang tumunog ang monitor ng pasyente at kailanganin nitong i-revive. Everyone, give me some space! Sigaw ni Doktora Tessa habang papalapit sa pasyente. Hoy, anong gagawin mo? Sigaw pa rin ng Ginang. Hindi ikaw ang gagawa niyan! Seryosong naging tingin niya rito. Makikita ang matalim na pagtitig ni Tessa. Gusto mo pa bang mabuhay ang asawa mo? Tanong niya rito. Kung pipigilan mo ko, hindi ako ang papatay sa kanya. Yang kawalan ng tiwala mo ang papatay sa asawa mo. Ngayon, bibitawan mo ko o hahayaan nating malagutan ng hininga ang mister mo. Makikita ang matinding takot sa mga mata ng Ginang dahil sa sinabi niya. Hindi siya nagbibiro. Purong katotohanan ang mga binibitawan niyang salita. Pasensya na, sabi nito habang may takot na makikita sa mga mata. Dok, nakikiusap ako. Gawin niyo ang makakaya niyo para sa asawa ko. Hindi na nito kailangang sabihin yun dahil trabaho ni Leon. Mabilis ang naging kilos ni Tessa. Ginawa niyang lahat ng makakaya habang ipinapangako niya sa sarili na walang pamilyang mauulila sa gabing yun. Hindi siya sumuko. Hindi niya pinapansin ang pagod hanggang sa maging successful ang naging pag-revive sa pasyente. Good job, Doktora Tessa. Thank you, Doc. Sagot niya sa kanilang head surgeon bago balikan ang pamilya ng kanyang pasyente. Pasensya na po sa mga nasabi ko. Alam ko pong nag-aalala lang kayo sa asawa niyo. Pero bilang miyembro ng ospital, maniwala po kayo. Ginagawa namin ang makakaya namin. Kaagad naman ang paghingi ng tawad sa kanya ng Ginang nang magising din sa wakas ang asawa nito. Sa pagkakataong yun, makailang ulit niyang sinabi sa sarili na mas hahabaan niya pa ang pasensya at uunawain ng mga tao sa kanyang paligid. Dahil sa matinding pagod na nararamdaman, naisipan ni Tessa na sorpresahin ng nobyo sa construction site na pinagtatrabahuhan nito. Ngayon niya napagtanto na hindi niya pala nadadalawang nobyo sa trabaho. Magmula noong huli, kaya pinaghandaan niya yun. Isinuot niya ang kaisa-isang damit na iniingatan niya at tanging nabili noong magsama sila ni Grayson sa iisang bubong. Ay himala, ibang postura mo ngayon, Tessa. Hindi ka papasok sa ospital. Puna ng matanda na kapitbahay nila. Hindi po, Lola. Pupuntahan ko po si Grayson sa construction site. Construction site? Sabat ni Ramona na bigla na lamang natawa. Ano bang pinagsasasabi mong construction site? Imposible naman na pumapasok ang asawa mo sa construction site nang nakaporma at kotseng sumusundo sa kanya. Huli ka na ba sa balita? Matagal lang hindi nagtatrabaho ang asawa mo bilang construction worker. Ay, ano ka ba, Ramona? Saway ng matanda. Nangingialam ka na naman sa buhay ng may buhay.
Ano ho bang mali sa sinasabi ko, Lola? Totoo naman, matagal lang hindi nagtatrabaho si Grayson bilang construction worker. Hala, hindi mo talaga alam? Anong klaseng girlfriend ka? May pangahamak sa boses na tanong nito. Naglilihim na sa'yo si Grayson? Oy, red flag yan. I think, kasalanan mo, girl. Puro na lang sarili mo ang iniintindi mo. Ay, Ramona, sinasabi ng manahimik ka eh. Galit na sambit ng matanda na may kasama pang paghampas sa kausap. Huwag kang maniniwala rito kay Ramona. Ha, Tessa? Matagal na nitong gusto si Grayson, kaya ganyan ang bibig nito. Sa bawat palitan ng salita ng dalawa, hindi magawang sumabat ni Tessa. Tila isang malaking maso ang humampas sa kanyang pagkatao para makaramdam ng hindi maipaliwanag na sakit. Kailanman, hindi siya pinaglihiman ng nobyo, kaya hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Hindi si Grayson ang uri ng tao na maglilihim sa akin ng walang dahilan. Nakatulala niyang pangungumbinsi sa sarili nang makabalik sa loob ng bahay. May dahilan ng paglilihim niya. Hindi dapat ako magdududa. Sinasabi niya yon habang tumutulo ang kanyang luha. Kailangan kong tanungin si Grayson. Sa kanya ko malalaman ng totoo. Kumusta ang trabaho, mahal? Mahal? Bakit parang nakatulala ka na dyan? Kanina ka pa ba nakauwi? Gulat na tanong ni Tessa nang mapansing madilim na ang kalangitan at gabi na pala. Kapapasok ko pa lang. Tinawag kita. Pero parang ang lalim ng iniisip mo. Makikitang matinding sinseridad sa naging ngiti ni Tessa habang nakatingin sa maliit na apartment nila na naging kasangga nila sa halos isang dekada na pagsasama. Wala akong pagsisisi nang piliin ko na magtiwala at sumama sa iyo, Grayson. Sa lahat ng hirap na pinagdaanan natin, hindi mo ko iniwan. Kahit hirap ka na para suportahan ang pangarap ko, hindi mo yun sa akin ipinaramdam. Malapit na ako makagraduate, mahal. Proud niyang sambit dito. Malapit na tayong maging doktor. Tayo? Ikaw ang kasama kong tumupad ng pangarap ko. Kaya oo, doktor ka na rin, Grayson. Hindi nagsalita si Grayson. Makikita sa mga mata nito ang pagmamahal sa kanya habang pinupunasan ang kanyang luha. Maaga kang naulila sa pamilya. Pero ikaw pa ang nakapagbigay sa akin ng pagmamahal na hindi kayang ibigay ng isang buong pamilya. Salamat ha, Grayson. Sabi niya rito bago yakapin ang kanyang nobyo. Hindi ko alam kung anong ginawa ko nung nakaraang buhay ko para maging ganito kaswerte sa'yo. Maswerte din ako sa'yo, Tessa. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng inspirasyon na mas mangarap pa ng mataas. Kita ang takot sa mga mata ni Tessa nang titigan niya ng matagal ang kanyang kasintahan. May itinatago ka ba sa akin, Grayson? Matapang niyang tanong sa binata. Kung meron, tatanggapin ko. Magtitiwala ako. Maghihintay ako hanggang sabihin mo. Hindi naman tungkol sa babae, di ba? Ha? Gulat na tanong ni Grayson. Hindi, mahal. May anak ka ba bago mo ako nakilala? Mas lalong hindi. Good boy ako, no? Malabo namang nagtutulak ka ng droga. O kaya, ikaw ang runner. Dahil may kotseng sumusundo sa'yo. Mahal, Awat ni Grayson na natataranta. lahat ng sinasabi mo at iniisip mo, walang tumama. Napakamot ng ulo ang kanyang nobyo. Tila hindi alam ang sasabihin. Ang totoo niyan, sorpresa ko sa'yo to. Pinaghandaan ko 3 years ago pa. Ha? Gulat na tanong ni Tessa. Sorpresa ko sa'yo pagkatapos ng graduation mo. May kislap sa mga matang pagbabalita ni Grayson. Ganon ko katagal pinaghandaan to. Alam ko kasing pinagbubutihan mo sa internship. Kaya yung pangarap ko, kahit mahirap, pilit ko rin tinutupad.
Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Tessa sa kanyang nobyo. Ngayon siya nakakasigurado na hindi niya kailangang mag-alala kung si Grayson ang kasama niya. Sa natitirang taon ng internship, mas pinag-igihan pa ni Tessa. Sinigurado niya na siyang makakakuha ng may pinakamataas na pwede niyang makuha sa pag-aaral ng medisina. Ang galing-galing mo, Dok Tessa. Paano mo nagagawa yan lahat? Tanong ng isang nurse matapos niyang magbahagi ng kanyang buhay sa seminar. Mahirap ang kanyang kinasanayan. Buhay mayaman na iiwan para lang maipaglaban ang pangarap mo. Hindi naman. Walang mahirap kung nasa tamang tao ka at lumalaban ng patas sa buhay. Mas magiging madali kung pinagtutulungan niyo ang lahat. Kung mas pipiliin niyo ang isa't isa kumpara sa lahat ng hirap na maaaring susukuan niyo na. Iba talaga kapag suportado ka ng mahal mo. Kinikilig na hirit ng isa pang nurse na siyang tinawanan na lamang nila. Hala, may gwapo kang sundo, Dok Tessa. Ganoon na lamang ang malalim na paglunok ni Tessa nang makita ang ibang ayos ni Grayson. Hindi na ito nakasuot ng simpleng damit o kahit anong normal na isusuot nito kapag nasa construction site. Naka-corporate attire na ang kanyang nobyo. Hala, Dok Tessa, sa'yo lahat yan? Kinikilig na may pang-aasar na sambit ng isang nurse. May matitisod bang ideal type na ganyan, Dok? Kung meron, sabihin mo ko ha, mag-aabang ako. Natawa na lamang si Tessa sa naging hirit nito at umiling noong huli. Ang lakas ng karisma natin Nakuha mong atensyon ng mga nurse namin. Pagbibiro niya sa kanyang nobyo. Ayos ba? Nakangiting tanong ni Grayson. Masanay ka nang nakikita akong naka-corporate attire. Ha? Bakit? Ngiti lamang ang naging sagot sa kanya ni Grayson bago siya nito pagbuksan ng pinto sa passenger seat ng kotse. Saan tayo pupunta? Malalaman mo kapag nandun na tayo. Naging malalim ang paglunok ni Tessa habang nasa biyahe sila kung saan-saan din ang itinatakbo ng kanyang utak hanggang sa hindi niya namalayan ay naroon na pala sila. Tesson Construction Company? Basa niya sa 3 palapag na gusali. Anong ginagawa natin dito sa... Ito ang sorpresa ko sa'yo na pinaghahandaan ko 3 years ago pa, mahal. Ha? Kulat niyang tanong kay Grayson. Happy graduation! Tesson? Tessa and Grayson? Pinagsamang pangalan natin? Sa'yo ang kumpanyang ito, Grayson? Hindi niya makapaniwalang tanong sa kanyang nobyo. May kumpanya ka na, mahal? Tuloy-tuloy ang pagtulo ng luha niya dahil sa kasiyahan. May kumpanya ka na! Oo, mahal. Emosyonal din na sambit ni Grayson. Nabigyan ako ng oportunidad nang may nagtiwala sa akin. Nang maibalik ko ang lahat ng investment na ipinahiram niya sa akin. Tuluyan ang napasa akin ng company. Ang galing-galing mo! I'm so proud of you! Hindi niya napigilang yakapin si Grayson at halikan. Swerte ako na ikaw ang pinili ko. Sabi niya habang nakatingin sa building na hindi niya alam kung gaano katagal na pinaghirapan ni Grayson na maitayo. Mahal, Sa kanyang paglingon sa kanyang nobyo, ganoon na lamang ang kanyang gulat nang nakaluhod na ito sa kanyang harapan at may hawak na singsing. matagal ko nang gustong gawin ito. Pero alam kong hindi pa natin kayang dalawa noon. Hindi tayo pwedeng bumuo ng pamilya nang wala pa tayong kakayahan. Nang sabihin mo sa akin, gusto mo akong pakasalan. Doon na tuluyang nabuo ang pasya ko. Magsisikap ako. Gagawin ko makakaya ko para maging karapat-dapat sa'yo. Kaya... I will marry you. Hindi niya na napigilang sambit, sabay halik sa labi ng nobyo. Hindi mo na ako kailangang tanungin. Magpapakasal ako sa'yo sa kahit na anong simbahan. Nang maikasal sila ni Grayson, mas nagtuloy-tuloy pa ang pagpasok ng biyaya sa kanilang buhay. Mas lumawak ang koneksyon ni Grayson sa construction company habang siya ay nagkaroon ng pangalan sa industriya ng medisina.
Kalaunan, mas nadagdagan ng kasiyahan nila nang biyayaan sila ng supling na parehas nilang kamukha. Ikaw ang magiging chief of surgery kapag tinanggap mo ang offer. Ayaw mo ba? Gusto ko pero sa lugar nila mami ang offer. Gusto mo bang lumipat? Tanong ni Grayson sa kanya. Nandito ang buhay ng mga bata. May intindihan nila kung lilipat tayo. Hindi ka nagsasabi pero alam kong namimiss mo pa rin ang mga magulang mo. Malapit lang sa hospital doon, ang third branch natin. Hindi sa akin ang problema kung lilipat tayo. Ikaw lang ang inaalala ko. Ayos lang sa'yo? Gulat na tanong ni Tessa. Ikaw lang ang pamilyang meron ako, Tessa. Ang mga anak natin? Ayokong ipagkait sa kanilang pagmamahal na pwedeng maiparamdam sa kanila. Hindi na katulad ng dati ang buhay natin. Pero katulad ng gusto mo, magiging simple ang buhay na bubuuin natin para sa kanila. Dahil sa maaasahang katuwang ni Tessa, mabilis ang naging paglipat nila. Hindi rin katagalan ay naging komportable siya sa ospital na pinagtatrabahuhan. Napupuntahan niya rin ang asawa sa tuwing nagkakaroon ng oras dahil nasa likuran lamang yun ng ospital ang bagong proyekto na na-assign sa team ni Grayson. Oh, nakabalik na pala ulit ang ulila dito sa lugar ko. Kaagad na nakilala ni Tessa ang lalaki. Hindi mo ba ako nakikilala? Si Hector to. Kumusta naman kayo ni Tessa? Nalaman kong itinanan mo siya. Naghihirap na ba kayo? Baka losyang na siya dahil ikaw ang pinili niya. Wala siyang oras na makipag-usap sa'yo. Kaagad na humarang si Tessa sa pagitan nilang dalawa. Hindi ikaw ang uri ng tao na paglalaanan ng oras ni Grayson. Bakit? Pumuti lang ng konti ang asawa mo at lumaki ng katawan. Nagyayabang na? Hindi pa rin patatalong sambit ni Hector. Construction worker pa rin naman siya eh. And what's wrong about it? Matapang na tanong ni Tessa. Kung sa akin ka sumama, hindi mangyayari sa'yo. O Hector, anong ginagawa mo dyan? Magbuhat ka na ng semento. Ha? Bakas ang pagkakapahiya ni Hector nang mabuko ang sikreto nito. Huwag mo nang inaabala sila, bossing. Gusto mo bang mawala ng trabaho? Bossing? Gulat na tanong ni Hector. Oo. Si Sir Grayson ang boss natin. Hector, sila ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan natin. Hindi ka ba nakikinig nung nag-apply ka? Ito ang mahirap eh. Mahangin ang kinuhang trabahante. Paano siyang magiging bossing? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Hector. Masipag siyang tao. Totoo at hindi nang lalamang ng kapwa. Hindi siya kinarma ng katulad mo. Galit na turan ni Tessa. Halika sabi Hector eh. Tawag ka ng foreman. Hindi maitago kay Tessa ang inis nang tanawin niya papalayo ang dating manliligaw. Karma mo yan. Kasi mayabang ka. Mahal, Natatawang awat ni Grayson. nagiging amasona ka na naman. At ikaw, bakit hindi ka nagsasalita? Inaapak-apakan na ng taong yun ang pagkatao mo. Hindi ka man lang pumalag. Alam ko kasing ipagtatanggol mo ako eh. Ha? Gulat na tanong ni Tessa. Mahal, wala akong oras sa mga katulad niya. Hindi ko pag-aaksaya ng oras sa mga taong hindi naman makakatulong sa pag-unlad natin. Sasagot pa sana si Tessa nang tawagan siya ni Denise, ang kaibigan niya na parating may nalalaman sa nangyayari sa kanyang pamilya. Tessa, ano? Nalaman na ng mami mo kung saan ospital ka nagtatrabaho. Mukhang may importante silang sasabihin sa'yo. Hindi ko na napigilan. Ayos lang yan, Denise. Oras na rin naman. Hindi ko sila pwedeng parating iwasan. Papunta na sila dyan ha. Abiso ng kaibigan bago siya babaan ng tawag. Anong sabi? Gusto akong makita na mami. Mauna ka na sa opisina mo. Susunod ako. Hindi na pinigilan ni Tessa ang asawa. Hanggat maaari ay gusto niya itong protektahan sa mga masasabi ng kanyang mga magulang. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Anong kailangan niyo sa akin, mami? Tessa, nalaman namin ng dad mo na dito ka nagtatrabaho.
Totoo rin na isa ka ng ganap na doktor. Baka sa mami niya ang kasiyahan. Proud na proud kami sa'yo. Anong kailangan mo, ma'am? Hindi ka agad nakasagot ang kanyang mami. Ma, marami pa akong gagawin. Kailangan ng operasyon ng dad mo. Nahinto sa paglilipat ng mga papeles si Tessa nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Bumagsak ang mga negosyo natin. Nang magkasakit ang dad mo. Kung maaari, tulungan mo kami. Alam kong wala akong karapatang manghingi ng tulong pagkatapos ng mga ginawa ko sa iyo. Pero ang dad mo, Nasaan sila, kuya? Nasaan ang mga anak na ipinagmamalaki mo? anak, nakikiusap ako. Ang dad mo na lang ang meron ako. Nagulat siya sa sunod na ginawa ng kanyang ina. Ang nanay niyang mapagmataas noon, bigla na lamang lumuhod sa harapan niya ngayon. Ma'am, tumayo ka dyan. Sabi niya at dali-dali itong pinigilan bago pa upuin muli. Magsisinungaling ako kapag sinabi ko na ayos lang sa akin ang mga ginawa niyo noon. Pero magulang ko pa rin kayo. At magulang na rin ako ngayon. Hindi ko sigurado kung magiging tama parata ang desisyon ko pagdating sa kanila. Mahirap, pero subukan nating gawan ng paraan. Susubukan kong magpatawad, ma'am. Salamat anak. Maluhaluhang sambit ng kanyang ina. Gagawin ko ang lahat. Susubukan namin ang dati mo na bumawi sa'yo. Hindi na siya sumagot. Nakikinig lang siya sa mga sinasabi ng kanyang ina. Alam ko na ngayon anak. Sabi nito na may lungkot ang ngiti. Na hindi lahat ng desisyon ng magulang ay parating tama. Na hindi lahat ng ipinipilit namin ay makakabuti para sa'yo. Maling-mali ako nang kontrolin ko ang buhay mo. Sinasabi mo po ba yan? Dahil kailangan ni Daddy ng surgery? Matanda na kami ng daddy mo, Tessa. Ginagawa namin ito para hindi dumating ang araw na may pagsisihan kami. Hindi na maibabalik ang yaman, ang oras at ang panahon. Kaya bilang mami mo, kahit eto man lang, magawa ko ng tama. Matagal na hindi nakasagot si Tessa. Sa kanya tinignan ang kanyang ina. Yung operasyon ni Daddy, nalaman ko na kay Denise. Ibigay mo sa akin ang ibang detalye para maasikaso ko. Salamat talaga anak. Ano pong gusto niyong inumin, ma'am? Hindi na. Nahihiya na ako. Para sa inyo po. Sabi ni Grayson na may dalang isang basket ng iba't ibang prutas. Matagal iyong tinitigan ng ina na nakapagbigay ng kaba sa kanya dahil sa pag-aakalang itatapon nitong muli ang ibinigay ng kanyang asawa. Salamat, Grayson. Nahihiyang sambit ng kanyang ina. Maaari ba kitang makausap? Gustong pigilan ni Tessa ang kanyang asawa at ang ina. Ngunit ang asawa niya mismo ang tumango at nakapagbigay ng matinding kaba sa kanya. Hindi niya magawang manahimik sa isang pwesto sa kahihintay sa pagbabalik ni Grayson. Anong nangyari? May ginawa ba sa'yo ang mami ko? Anong sinabi niyang masasakit na salita? Nag-aalala niyang tanong dito. Mahal, Bahagyang natawa ang kanyang asawa. ayos lang ako. Para namang may gagawin sa akin ang mami mo. Alam ko kasi ang ugali niya eh. Mahal, Hinawakan ni Grayson ang kamay niya. bigyan mo sila ng pagkakataon kung gusto mo. Wala akong galit sa mga magulang mo kung yan ang iniisip mo. Naiintindihan ko sila. Lalo na ngayong naging magulang na rin tayo. Iba-iba man ang pamamaraan nila kung paano tayo palakihin. Isa lang ang sigurado ko. Mahal ka lang nila. Kaya nila nagawa yun. Hindi pinilit ni Tessa ang sarili. Hinayaan niya ang panahon ng magsabi kung kailan niya bubuksan ang pinto para sa mga magulang. Napatawad mo na ba sila? Tanong ni Grayson sa kanya. Hindi ko alam. Pag-amin niya. Pero masaya ako na maganda ang relasyon niya sa mga anak natin. Nakikita ko na mahal nila ang mga bata. Tama ang desisyon natin na bumalik dito. Nararamdaman ng mga bata ang pagmamahal na hindi lang galing sa ating dalawa. Naintindihan ko, mahal. Matagal na nabaling ang tingin ni Tessa sa asawa. Dama niyang napakaswerte niya rito.
si Grayson ang dahilan kung bakit maganda ang takbo ng buhay nila ngayon. Hindi pa alam nila, Mommy, na ikaw ang may-ari ng Thyssen Construction Company. Maganda bang turing nila sa'yo? Hindi pa ba halata sa pagpapapunta sa akin parati ng mami mo sa bahay nila? Para tikman ang mga niluluto niya. Nakangiting tanong ni Grayson sa kanya. Masaya ako na tanggap ka na nila ngayon. Unti-unti, walang pagmamadali. Babalik din ang tiwala niya sa mga magulang. Sa ngayon, masaya siya na nararamdaman ni Grayson na magkaroon muli ng magulang sa katauhan ng kanyang mami at daddy. Habang siya hindi magmamadali, matututunan niya ring ibigay ang buong tiwala sa mga ito. Dahil kahit na anong irason niya, sa mga magulang pa rin niya natutunan ang kahulugan ng pagmamahal. At dyan na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.